Hala, nanay at tatay bistado, may itinatago pala. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap, sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at Kalingap Rob, maraming salamat po, nanay at tatay bistado may itinatago. Ano kaya ito mga kalingap? Yan ang sama-sama nating malalaman mamaya na. Pero bago yun ay pag-usapan muna natin mga kalingap ang patungkol sa magkakapatid na mahiyain, kung ano ang naging dahilan sa pagiging mahiyain nila at pagiging misteryoso na pagkatao. Ang tatlong mahiyain at misteryosong magkakapatid, sina Chris, Melissa, at Bea. Sa isang tahimik na baryo sa gilid ng kabundukan, may tatlong magkakapatid na kilala hindi dahil sa kanilang kasikatan o kakulitan, kundi dahil sa kanilang katahimikan at pagiging misteryoso, sina Chris, Melissa, at Bea. Sa unang tingin, tila mga ordinaryong bata lamang sila, mapagkumbaba, mahiyain, at halos hindi nagsasalita kung hindi tinatanong. Ngunit sa likod ng kanilang mahinhing katauhan, ay may lalim at hiwagang hindi moari ng karamihan. Si Chris, ang panganay, ay laging tahimik ngunit mapanuri. Hindi siya palakibo, ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang matinding pag-unawa sa mga bagay-bagay. Mas gusto niyang mag-isa sa ilalim ng puno habang nagbabasa ng mga lumang aklat na tila ba hinuhukay ang mga lihim ng nakaraan. Hindi siya nagsasalita ng madalas, ngunit kapag nagsalita siya, puno ito ng kahulugan. Si Melissa naman, ang gitna sa magkakapatid, ay may kakaibang koneksyon sa kalikasan. Madalas siyang makikitang naglalakad sa gubat, tahimik ngunit tila kinakausap ang hangin, ang mga ibon, at ang mga bulaklak. Sinasabing kapag nagkukwento siya ng kanyang mga panaginip, tila ba ito'y mga paalala o babala ng mga darating na pangyayari. Ang kanyang misteryo ay hindi dahil sa siya'y kakaiba, kundi dahil sa kanyang malalim na pakiramdam sa mundong hindi abot ng karaniwang mata. Ang bunso, si Bea, ay tila pinakamahiyain sa lahat. Palagi siyang nakayuko, hindi lumalayo sa bahay, at iilan lamang ang kanyang salita. Ngunit may mga pagkakataong nakikita siyang nakatitig sa mga bituin na parabang may alam siya na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Marami ang nagsasabing siya raw ay may paningin, nakakaramdam ng mga bagay bago pa man ito mangyari. Sa kabila ng kanilang katahimikan, may kakaibang lakas ang tatlong magkakapatid. Hindi man sila maingay, ang kanilang presensya ay dama. Hindi sila nauunawaan ng karamihan, ngunit hindi rin sila kailanman nanghusga. Sa halip, pinili nilang manatili sa sarili nilang mundo, isang mundong puno ng pagmamasid, pagninilay, at pag-unawa. Sa paglipas ng panahon, natutunan ng kanilang komunidad na ang pagiging mahiyain at misteryoso ay hindi kahinaan. Ito'y isang anyo ng katalinuhan, kabutihan, at koneksyon sa mga bagay na mas malalim pa sa salita. Sina Chris, Melissa, at Bea ay paalala na ang katahimikan ay may tinig, at ang misteryo ay may saysay, samantala ang nanay at tatay pala ng magkakapatid na mahiyain ay bistado. Sa anong kadahilanan mga kalingap? Yan ang atin ng malalaman ngayon. Sa likod ng katahimikan ng mga anak. Sa bawat tahanan, ang mga magulang ang nagsisilbing haligit ilaw ng pamilya. Sila ang unang guro, unang tagapagtanggol, at unang inspirasyon ng mga anak. Ngunit paano kung sa likod ng kanilang mga salita ay may mga bagay na tila hindi tugma sa katotohanan? Paano kung ang kanilang pagkukwento ay taliwas sa kung ano ang nakikita at nararamdaman ng mga tao sa paligid? May isang pamilya ng magkakapatid na kilalang mahiyain. Sa tuwing may bisita o kasamang ibang tao, halos hindi marinig ang kanilang tinig. Hindi sila palakibo, hindi rin palahingi. Madalas ay nakayuko, nakatago sa anino ng kanilang mga magulang. Ngunit sa tuwing kinukwento sila ni nanay at tatay sa ibang tao, puno ito ng papuri. Anilay, masigla, masayahin, at malalapit sa kanila. Marami ang napapailing at napapataas ang kilay, sapagkat hindi yun ang mga anak na kanilang kilala. Kapansin-pansin ang layo ng sinasabi ng mga magulang sa aktwal na kilos ng mga bata. Sa halip na magliwanag ang mga mata ng mga anak kapag kinakausap sila ng kanilang mga magulang, may tila takot o kaba sa kanilang mga mukha. Tahimik lang silang nakaupo, parang may iniingatang lihim na hindi masaambat.
Marahil, sa likod ng mga matatamis na salita ng mga magulang ay may mga bagay na pilit nilang itinatago. Maaaring iyon ay paraan upang mapanatili ang imahe ng isang, masayang pamilya, sa paningin ng iba. Ngunit ang katahimikan ng mga bata ay isang sigaw na dapat ding pakinggan. Ang pagiging mahiyain ay hindi laging simpleng katangian. Minsan, ito ay bunga ng takot, pang-aabuso, o kakulangan sa pagmamahal at atensyon. Hindi sapat ang mga salita ng magulang upang patunayan ang pagmamahal, ang kilos, pagtrato, at pakikitungo sa mga anak ang tunay na salamin nito. Sa huli, ang paniniwala sa katotohanan ay hindi lang nakabase sa sinasabi ng matatanda, kundi sa nararamdaman ng mga tahimik na puso. At kung ang katahimikan ay may sariling wika, sana'y matutong makinig ang lahat, lalo na ang mga magulang, sa mga anak nilang hindi makapagsalita. Sapagkat ang tunay na pagmamahal ay hindi ikinukubli, at ang katotohanan ay hindi na itatago magpakailanman. Kung totoo man ang mga hinala ng mga viewers mga kalingap ay mabubunyag at mabubunyag rin ito kung meron man, ngunit sa ngayon dahil wala naman tayong matibay na ebidensya tungkol dito, ay mas mainam na respetuhin na lang po natin mga kalingap ang bawat sinasabi ni nanay. Anong masasabi niyo po tungkol dito? Please comment and God bless you all.